me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na... Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. Ang ating pong pag-uusapan ngayon o ang aking patutunghay sa inyo, ang aking ipalalabas ngayon ay ang patungkol sa dalawang babae. Dalawang babae na nagkakaroon sila ng bangayan o samaan ng loob. Dito sa tagpong ito ay ang tinutukoy ko po ay si First Lady Lisa Araneta Marcos. At yung isa naman pong babae ay ang ating Vice President Sara Zimmerman Duterte. So, yung pong dalawang yun ay merong mga kanya-kanyang interview. Yung isa naman, nag-video siya para sagutin yung ating First Lady, si Lisa Araneta Marcos. So, yun, medyo nakakainit ang ulo. Nakabablog ko nga lang nung sa Davao City. Hindi pa nga ako tapos eh. Meron na naman bago tayong pag-uusapan. So, dito po, ipatutunghay ko sa inyo itong unahin ko na si First Lady para nang sa ganun malaman natin at makomentuhan natin, bigyan natin ng reaksyon kung ano yung sinasabi ni First Lady Lisa Araneta Marcos. So, at susunod ko na si VP Sara Duterte, kokomentuhan din natin, bibigyan natin ng pagsusuri at kokomentuhan din natin at reaksyon sa bagay na yon. Kasi alam niyo, ang gulo, no? Ang gulo ng politika. Ang gulo na nangyayari. Kumbaga, nagiging viral na yung dalawa. So, sige, simulan na po natin. Bago po ako magsapol, ay ako muna po yung magpapasalamat sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa inyong lingkod na si DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa inyo. At ako'y bumabati dun sa ating mga OFWs na ating mga buhay na bayani sa ating inang bansang Pilipinas na nakakatulong sa ekonomiya ng ating inang bansang Pilipinas. At lalong-lalo rin naman yung mga PNPs, yung mga military men, Armed Forces of the Philippines, yung mga graduate ng Philippine Military Academy. Maraming salamat po sa inyo sa pagtatanggol nyo sa bawat isang mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Maraming salamat po. So, tunghayan na po natin muna ang una nating i-video si First Lady Lisa Araneta Marcos. Tingnan natin, pakinggan natin kung ano yung kanyang mga hinaing at bigyan natin ng reaksyon at komento. Tayo po nagsusuri dito guys dahil medyo talagang eto na nga. Simulan na natin. Go ahead. Davao, Duterte said, bangag, diba? Imagine a former president calling, bangag. Bad shot na yan sa akin. Unless she says sorry or whatever. Maybe she will, maybe she crossed the line. And then going down sa Prague, nakita ko siya ulit, diba? Sabi ni Bong, behave. Sabi ko, wrong person, honey. Bad shot na yan sa akin. Unless she says sorry or whatever. Maybe she will, maybe she crossed the line. And then going down sa Prague, nakita ko siya ulit, di ba? Sabi ni Bong, behave. Sabi ko, wrong person, honey. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan?
Even Lenny never did that. How are we? Yes, opo. I was always kind to her. I'm really nice naman eh. Pero when Bong had that Bagong Lipunan rally, she came, and my husband, that was supposed to be December eh. Parang to start the new year, o Bagong Pilipinas, parang huwag na tayo mag-away, mabait tayo, let's help the people, blah, 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 blah. And na-postpone, ganyan. So I think it was in Feb or March, right? So she went there at 3, and then she went to Davao. And then when she went to Davao, Duterte said, oh, bangag, diba? Imagine a former president calling, bangag. I mean, wow, you had 6 years. Why would you call bangag, di ba? So, and then the camera panned on her, tumatawa. So, syempre nakita ko, sabi ko, wow, man. I mean, masakit yan. And then when said Duterte, si Sandro yan, gustong maging prime minister, perpetuate themselves in power. Tapos ako, I would say, binibilang ko ngayong mga oras eh. So, pero tumawa sila. So, parang for me, mali yata yan, di ba? Parang, you're getting swelled off from the government, di ba? You're supposed to be the alter ego, we're there protecting you, tapos gagawin mo yan? Mali yan eh, you cross the line. And I'm many things, I'm not a hypocrite. O, may departure time na, di ba? So, dito ko. Normally, nag-usap kami, so ayoko. Tapos, sabi ni, somebody went to me, uy, ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangag. Gumano ko, no reaction. So, hindi, bangag. Bangag is the day, I said that bangag is the word of the day. Talaga, no reaction. So yun, then after that, talaga, I stopped her. I do it again. I mean, that's not right. You don't do that. That's entitled politics. You're in the government. You're the vice president. Yun po guys, ang sentimiento o mga nararamdaman ng ating First Lady na si Lisa Araneta Marcos. So, may punto rin naman siya. Gaya nga ng sabi niya, hindi po tayo kumakampi dito, wala po tayong kinakampihan. Tayo po yung nagsusuri lamang at magkokomento at bibigyan natin ng reaksyon. So, sinabi niya rito, sinasabihan nga ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na bangag daw yung kanyang asawa na si BBM. So, siyempre, bilang asawa ay sasama talaga loob. Huwag na natin ilayo. Sa atin na lang sarili-sarili. Halimbawa, ako na lang ang bibigay ko ng halimbawa. Binastos mo yung aking may bahay sa labas, di ba? Sa labas. Tapos ngayon, sinabi ngayon sa akin ng aking may bahay na may bumastos sa akin doon sa labas. So, ano una kong gagawin? Siyempre, pagtatanggol ko yung aking asawa at aalamin ko kung ano yung nangyari. So, tatanungin ko siya, halimbawa, babae man o lalaki ang umaway sa aking misis. So, alamin ko muna sa misis ko kung ano nangyari. Aalamin ko rin dun sa isang bumastos dun sa aking may bahay. Example lang po ito. So, dun ko susuriin at pag-aaralan kung ano yung nangyari talaga. So, first reaction yun, guys. First reaction yun. Na magkakaroon ka ng sama ng loob. So, gaya din ng ating First Lady na ginawa in public yung pagbibigay ng masamang salita dun sa kanyang asawa. So, siya naman, lumabas din siya sa media o sa social media na kanyang inilalabas yung kanyang sama ng loob patungkol doon sa nangyayari na yun. Kasi, nagpalabas kayo ng inyong mga sentimiento sa social media. Gayon din naman ang ginawa nitong si First Lady. Inilabas niya ang kanyang sama ng loob patungkol dito sa mga sinasabi ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Which is, hindi pa natin napapatunayan eh. Kaya nga, ang tagal-tagal na yan. Meron pang part 1, part 2. Bakit hindi? Kasi, yan ang problema sa atin guys eh. Yan ang problema sa atin eh. Parang, inuutik-utik nyo pa kaming mamamayang Pilipino kung ano talaga ang totoo at hindi totoo. Yun po. So ngayon, nagkakaroon ng bangayan, yung dalawa,
Kasi wala kang mailabas na katunayan eh. Walang mailabas na katunayan eh. So, ano dapat natin gawin? Siyempre, parang makikinig na lang tayo kung ano nangyayari. So, sino may stress? Ang taong bayan. Kasi nga, batuhan kayo ng batuhan ng inyong putik, pero hindi nyo ba alam na naapektuhan kaming mamamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas? Yun po ang punto ko ron. Tapos, sinabi nga ni First Lady na, ayun nga, nagkakabatuhan na ng putik sa bawat isa. Tapos, sinabi niya na ikaw ay vice-presidente ng aking may bahay, ng aking asawa, yung ating presidente. So, siya yung vice-presidente, di ba? So, sinabi niya rito, bilang isang vice-presidente, may katwiran siya. Ikaw ang counter-ego ng presidente. Kasi vice-presidente siya eh. Ano man mangyari sa presidente, siya yung kasunod. Siya yung pupwesto bilang isang presidente dahil merong nangyaring hindi maganda. Yun nasa konstitusyon natin eh. Merong nangyaring hindi maganda sa presidente. So, yung vice-presidente ang papalit. So, counter-ego nga eh. Tama si First Lady ron. Na ikaw ang counter-ego ng presidente. Bakit pinahihintulutang mong criticize yung iyong presidente? Yun po ang kanyang dito, ang punto rito. So, may katwiran guys. Hindi po tayo kumakampi kung kanino man. Alam nyo naman pong ako isang followers din ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya lang, hinihimay-himay natin kung ano yung totoong nangyayari. As of now, hindi pa natin alam kung ano yung totoong nangyayari, kung ano yung totoong talagang batuhan nila ng mga putik, kung ano yung totoo doon. Yun ang sinasabi natin dito. Ay, inang bansang Pilipinas, saan ka patungo? So, ang unang ginang na si First Lady Lisa Araneta Marcos ay may katwiran din naman kasi may damdamin tayo eh. So, after siguro nung tanungin ko, yung dalawa, ay yung misis ko tsaka yung bumasto sa kanya, doon ko lang aalamin kung ano yung magiging reaksyon ko. Di ba? So, yun nga, tayo nasa gitna po. Tayo nasa gitna ng nag-uuntugang bato kung mahalin tulad ko. Na naiipit tayong bayang Pilipinas doon sa mga tao na nagbabatuhan ng kanya-kanyang putik. So, nakakalungkot po. Nakakalungkot talaga. Papawisan ako ang init ngayon ng panahon. Tapos, nasali pa itong mainit na dalawang nag-uumpugang bato. Diba? So, ay nako. Yun ang sinasabi ko nga eh. Bakit kasi magpaparatang kayo? Hindi nyo pa kumpletuhin. Hindi nyo pa kumpletuhin. Ang nangyayari niyan, kampe ko dito. So, ano nangyayari? Tayo ang nasasalanta. Bawat isang mamamayang Pilipino. Na naninirahan dito sa ating inang bansang Pilipinas at mga OFWs na sila nasa ibang bansa para magtrabaho at para merong ibuhay sa kanilang mga pamilya makakarating pa ito ganito mga balita. So, sa akin lang, kung meron kayong mga ebidensya na yan, tapusin nyo na. Talaga ilatag nyo na ng maayos. Hindi inuunti-unti nyo kami. Hindi po ako makakampi guys, ako'y nagsusuri lang dito. Nagsusuri lang ako dito at nagbibigyan ng reaksyon, komento. So yun, meron ako nakikitang katwiran dito. Bagamat ako hindi pabor din sa ating First Lady, pero yung sa kanyang binabanggit at ang kanyang nilahad sa kanyang interview with Katon Ying yata yun, may katwiran din naman. Kasi ilalagay natin sa lugar. Kumbaga, ilalagay natin ang sarili natin sa kanya. Kung anong magiging damdamin natin. Kung kagaya ng example ko, ako, misis ko, o vice versa. Misis ko, may umaway sa akin. Siyempre, magdaramdam din yung asawa ko. Dahil mag-asawa kami eh. Hindi po pwedeng wala kaming pakialaman sa isa't isa. So, aalamin natin kung ano yung nangyayari. Kung ano yung totoo at hindi. So, sa panahon natin ngayon, hindi natin maalam kung ano yung totoo eh. Kung ano yung hindi eh. Kasi nga, meron pa silang part 1, part 2, part 3. Yung pinaparatang kasi, paratang pa lang eh. Wala pa yung katotohanan eh. Di ba? So, alamin natin yung katotohanan.
alam natin yung katotohanan. Paano natin malalaman yung katotohanan? Wala sa ating mga kamay ang magiging solusyon para malaman natin yung katotohanan. Nasa kanila sila yung nagpaparatang. Sila yung nagpaparatang na hindi pa napapatunayan. So, gaya nga nasabi ko, wala po akong kinakampihan dito. Ang kinakampihan ko po dito ay ang bawat isang mamayang Pilipino, including yung future generations. Ito ba ay pamamana natin? Ganito bang sitwasyon ang ipamamana natin? Puro mga hearsay. Pwede kasi mag-hearsay kasi wala pang ebidensya. Wala pa talagang inuutik-utik nila. Yun ang mahirap dun Yun ang mahirap dun. Tapos ganito bang mga sitwasyon ang ipamamana natin sa mga kabataan natin? Yung mga ganito. Mamanahin nila to pag sila tumanda. Parang masasaksak sa isip nila. Ganito yung nangyayari dun. So, masasaksak sa isip nila na po pwede rin lang gawin ng ganito. Pwede pala yun Wala kang ebidensya. Tapos, sasabihin ko lang ganun para, gaya nga na sinasabi ko nun guys, parang kahalintulad ito ng ng black propaganda. Hanggat wala yung ebidensya, hanggat wala pa yung patunay, yun, kumikita yung mga vloggers. Sorry po for the word. Sorry po talaga. Saan ka pupunta? Inang bansang Pilipinas. Tayo po hindi tayo maka-Marcos, hindi tayo pumapanig sa Marcos, hindi tayo pumapanig sa Duterte. Noon panig ako kasi magaganda ginagawa niya ang mga Duterte. Pero ngayon, iba na sitwasyon Iba na sitwasyon. Neutral na tayo, neutral. Gaya nga na sinasabi ni Sir Dado, kung sakali magkagera, mag-neutral tayo. Neutral. Ngayon, sa panahon na to, ako naman po ay neutral doon sa dalawang nag-uumpugang bato. Inaanalisa natin kung ano yung mga pangyayari. So, yun po ang sa akin doon. Kayo, mag-comment kayo kung ano yung damdamin nyo. Pero sa damdamin ko po, hanggat walang inilalabas na ebidensya, puro ngaw lang, wala po. Wala po talaga. Ilagay nyo sa proper forum. So, yun, kung hindi na kayo makatiis, bahala kayo. Mag-desisyon na kayo kung ano yung dapat gawin para sa kabutihan ng bawat mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, isunod na po natin yung sasabihin ni VP Sara Duterte. So, go ahead, VP Sara Duterte, ang ating butihing Vice President ng ating inang bansang Pilipinas. Kasi trabaho nga lang daw siya, trabaho. Sige. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni Unang Ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema nga kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan ug pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Yun po, at natunghayan na natin ang ating butihing kagalang-galang Vice Presidente ng ating inang bansang Pilipinas. So yun, maganda rin naman yung sinabi niya. Sabi niya, karapatan din naman niya ang sumamaan loob sa mga nangyayari sa kanila. So yun nga,
gaya ng sabi ni First Lady, na parang ganito yan eh. Bakit hindi mo kausapin yung, parang ganito ito po yung sarili ko lang pananaw. Bakit hindi niya kausapin yung kanyang ama? Parang ganito yung pinaiwating niya. Bakit hindi niya kausapin yung kanyang ama para tigilan na yung mga ganon? Kasi counter ego nga raw siya eh. Kaya lang ang problema, hindi nga sila nag-uusap eh. Trabaho lang ang ating Vice President. Trabaho lang. Gaya nga ng sabi niya, siya inihalal ng taong bayan, gagampanan niya yung kanyang tungkulin. Tama din naman, ginagampanan niya yung tungkulin niya. So, kung ano yung sinasabi ng ama niya, parang ano na siya, parang dumidistansya na din sa sinasabi ng kanyang ama na mga ganung bagay. Alam naman natin yung mga bangag, yung sinasabi. So, ang aking analisa dito guys, ang aking pagsusuri dito, ay talagang nagtatrabaho lang ang ating Vice Presidente patungkol dyan. Dangan nga lamang, hindi natin maintindihan talaga. Hindi natin maintindihan. Ako po ay sumasaludo sa ating Vice Presidente dahil nga sinasabi niya rito, ginagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang DepEd Secretary ng ating mga kabataan. Maganda naman po ang kanyang ginagawa sa DepEd at nakikita naman natin. Tapos may lalabas dyan na magresign ka na sa DepEd. Wag ka magre-resign. Kaya nga ikaw tinanggap mo nga yung tungkulin na yun, tapos magre-resign ka. Ibig sabihin, pag nag-resign ka, wala kang tiwala sa iyong sarili. Pero alam ko, hindi magre-resign yan. At sinasabi nga niya dito, kung ano ang dapat gawin at magtimon sila sa ating inang bansang Pilipinas, dalawa sila yung mag-uusap ng ating presidente. Nga lang, question mark. Question mark. Nag-uusap sila para sa ating inang bansang Pilipinas. Pero, nakikita naman natin yung problema ng ating lipunan. Bakit hindi nila pag-usapan yon? Yun ang tanong ko rin kay ating Vice Presidente. Nag-uusap sila. Sabi nga niya patungkol dito sa nangyayari. Nag-uusap sila. Bakit hindi nila pag-usapan yung yung kung ano yung makakabuti sa ating inang bansang Pilipinas? Bakit? Yun na po ang tanong ko, ating butihing kagalang-galang Vice Presidente Sara Duterte. Nag-uusap kayo pero parang hindi, sa nakikita ko lang po parang hindi nagmamatch doon sa pag-uusap nila yung nangyayari sa ating kapalibutan. Yun lang po ang aking So, yung iba na di umano nag-iisip ng 10 years, tingnan nyo nangyayari ngayon, hindi natin alam. Kagaya ng statement ng ating butihing kagalang-galang Vice Presidente Sara Duterte, na sila naman daw may usapan palagi ng ating, kung ano yung nangyayari, may usapan na sila ng ating Presidente between President and Vice President. Kasi counter ego nga raw siya di ba? Yun. So, wala rin. Ano nangyari? Wala rin talaga. Hindi po tayo kumakampi kung kanino man po. Kasi ako may question ako sa Presidente, may question ako sa First Lady, may question din naman ako sa Vice Presidente, at may question din ako sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa nagaganap dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, kayo guys, ano sa tingin nyo? Ayaw nyo tingnan? Ako bira na nga lang ako mag-vlog ng ganito political vlog kasi nakaka-stress. Pero kaya ko naman dalhin yung stress sa politika. Dahil ginusto ko to Di, paninindigan ko na to. Ganon. So, again, hindi po tayo kumakampi ngayon. Nasa neutral side po tayo. Kung ano yung nangyayari, suriin natin. Pagbulay-bulayan natin at magbigay tayo ng reaksyon natin sa mga nangyayari. Kasi may kanya-kanyang point May kanya-kanyang katwiran yung dalawa So, ang naipit, yung mga manonood. Yun, tayong mga mamamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. At yung ating mga OFWs, huwag kayo ma-stress nood lang kayo, tapos pagkapanood nyo, set aside nyo na. Back to work na ulit tayo para sa ating kabuhayan, para sa ating pag-unlad, bawat isa. At ganoon din naman sa ating mga kapwa Pilipino dito na nasa ating bansang Pilipinas,
No, then, tingin tayo, suriin natin, tapos, back to work ulit tayo. Hanggat hindi kumikilos yung mga nanunungkulan, sa gobyerno man ito, at mapa sa pribado, wala mangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. Wala talaga. O hindi nila lilinawin ang nangyayari. Kasi sila lang nakakaalam batuhan sila ng batuhan ng putik So, gaya nga na sinasabi ni DIY KKB Informative, maraming salamat po sa aking mga viewers at lalong-lalo sa aking mga subscriber na patuloy yung sumusuporta sa inyong abang lingkod, si DIY KKB Informative. At sinasabi nga ni DIY KKB Informative, mayroong simula at may katapusan. Ano man po ang mga titulo o ranggo na nakamit natin dito sa ibabaw ng mundo, wala po itong kabuluhan. Tayo po ay isinilang ng hubad at lilisan tayong hubad sa mundong ibabaw na ito. So, enjoy na lang natin ang ating buhay. Enjoy. Gaya ako, travel na lang muna. Kung may time, kung may budget tayo, travel na lang. Kahit nga dito sa palibot natin. Pwede tayo mag-travel. Kayo nasa Maynila. Lakad-lakad lang kung walang pera. Punta-punta sa mall, palamig, ganon. Kung may pambili naman tayo, mag-shopping tayo ng konti. Ganon, isipin natin ang ating mga sarili-sarili. Huwag po yung mga bangayan. Kailangan din natin makita yon. Pero yung mga bangayan nila, wala Wala nga sa nakikita. Suriin nyo guys. Talagang, wala. Walang parang, niisip ko, walang patutunguhan ito Iniisip nila 10 years. Dapat now na. Yun lang po yung sa aking damdamin yun. Na nakikita nyo na naman ang nangyayari sa bawat isang mamang Pilipino. Naghihirap na kami. Nagtataasan na yung bilihin. Wala pa rin kayong ginagawa. Wala po. Puro bangay lang ng bangayan. Diba? Yung bangayan ng bangayan yun na nakakasama sa sa taong bayan. Parang iniisip nyo, yung pasariling kapakanan nyo lang iniisip nyo, pero hindi nyo nakikita yung taong bayan. Napakatagal ng panahon na hindi man lang bumaba yung presyo ng bilihin. Bakit kaya? Di ba? Bakit kaya hindi bumababa yung bilihin? Siyempre, iasa natin yan doon sa mga opisyalis ng gobyerno natin. So, kung tumaas yung bilihan, tumaas, bakit wala silang ginagawa? O may ginagawa man sila, bakit ganun pa rin? Marami pa rin mahihirap na Pilipino ang naninirahan dito sa ating inang bansang Pilipinas. Yun lang po ang punto ko rin Bangayan sila ng bangayan, pero nakakalimutan na lang ang taong bayan na naghihirap. Kaya ako, manunod lang ako, tapos kukomentuhan ko, susuriin ko, pero hindi ko pababayaan yung sarili ko at ang aking pamilya. Pero ngayon, ako yung inaalala ng pamilya ko kasi PWD na nga ako Visually impaired, wala nang trabaho, wala nang hanap buhay. Kaya umaasa na lang sa pagbablog. At salamat po doon sa mga nagbibigay ng super thanks, yung iba't iba pa. Maraming salamat po at ito yung nakakatulong po sa akin. Nakakatulong po ito sa akin. At yun nga, yung mga nagbo-views, maraming salamat din po. Simula nung nag-travel vlog ako, kumonti yung aking kumonti yung papasok na subscriber ko. At yun nga, ayaw yata nilang ng travel vlog yung bang makakalis ng stress sa ating isipan. Parang ang gusto ng mga nakakarami, political vlog. Political vlog na sasakit yung ulo natin. Siguro, hindi naman tayo pare-parehas ng pananaw sa buhay. So, yun. Pero ang inyong abang lingkod ay jajab-jab na lang ng konti sa political vlog. Pag may nakita tayong bagong mga nagbabiral na mga balita, tayo po titindig din. Kagaya nga ng sinabi ni Sir Dado, neutral na tayo. Manonood na lang kami. Pero ang nangyayari, ako pa rin pinapanood at siya pa rin yung pinapanood. At lahat ng mga vloggers, pinapanood pa rin. So, like, share po guys. At ako po yung magpapasalamat sa inyo sa kaibuturan ng aking puso.
Dahil sa inyo ay kayo'y nagtitiwala pa rin sa inyong abang lingkod, DIY KKB Informative. Very informative naman po yung mga sinasabi ko na hindi nyo maririnig sa ibang mga vloggers. Ito po ay wala na po ako script dito. Wala na ako script. Wala na ako sinusulat na kundi kung ano yung nasa puso ko, yun po ang aking binibigkas sa aking YouTube channel, DIY KKB. So, maraming salamat po, guys. Gaya ng sinasabi ko, mayroong simula, may katapusan, paulit-ulit lang ako. See you on my next vlog, guys. Ito pa isang problema ko. Paano ko siya i-off? Thank you po sa panonood, guys. Like din, share, at yung mga viewers ko, mag-subscribe na kayo. At marami pa po akong travel vlogs na ipararating sa inyo na very informative naman po. Salamat po ulit. God bless us all. God bless the Philippines. Thank you.